Okay, bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na kayo'y aking batiin ng isang maligayang kapaskuhan sa darating na linggo. Sa darating, anong araw yung kapaskuhan? Christmas Day, anong araw? December 25. Okay, Merry Christmas everyone. At magandang umaga sa bawat isa, ganoon din sa ating FB Live viewers po na laging nakasubaybay. Good morning din. At of course, good morning po sa ating Panginoon. Morning! Morning! Christmas where love began. Kapag sinabi natin Christmas where love began, hindi natin sinasabi na doon lang nagsimula ang love ni God. In fact, sinasabi sa New Testament that God is love. God has always been love in the beginning, kahit nung wala pang Christmas. Pero ang Christmas po ay ang moment kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay naging visible. Ito ay naging personal at malapit sa tao. Yun ang kagandahan ng may Christmas. Naging visible sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga po sa Colossians 1:15 para sa ating panimula, ang sabi po, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Siya po ang ating Panginoong Jesus, ang larawan ng Diyos. Siya yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. So, siya po, ang sabi dito, siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Kaya nga, kapag gusto mong makilala ang Diyos Ama, kapag gusto mong makilala kung ano ang tunay na karakter ng ating Diyos Amang nasa langit, tingnan mo ang Panginoong Yesus. Tingnan mo ang kung ano yung kanyang karakter sa Biblia at makikilala mo. Kapag nakilala mo ang anak, para mo nang nakilala ang Ama. Sabi nga sa John 10:10 that Jesus and the Father are one. Sila ay iisa lamang. At kapag titingnan mo siya, titingnan mo ang ating Panginoong Yesus, ano ang iyong makikita? Ano ang tanging makikita mo kapag ikaw ay tumingin sa Kanya? Ang makikita mo ay love, pagmamahal, at lugod sa kapampangan. So, wala kang ibang makikita sa Kanya kundi yung love na makikita mo sa kabuuan ng Kanyang pagka-Diyos. Yun ang karakter na kaya mong sabihin kapag nakita ko ang Diyos sa Biblia, that God is good. Tama po ba o tama? Isang nangeta yung naniniwala ng God is good. Tama po ba o tama? Tama. Okay. So, sabi po dito, sabi po sa... So, kapag tinignan mo siya, sabi ko nga, tanging ang loving God ang makikita mo sa Kanya. And it reminds me of one early morning, Sunday morning dito po. Sa lingid sa inyong kaalaman, at as early as 8 a.m. po, nandito na ang inyong lingkod, nag-aayos-ayos, pati na sina Sister Genesis, Brother Aaron, Sister Nito, Sister Irene, kung minsan. At minsan po, napag-usapan po namin ni Sister Genesis na God is so good sa ating buhay. So, she said, kung naniniwala lang lahat ng mga Israelita sa ating Panginoon, maging sa ating panahon ngayon, sabi niya, sa Sister Genesis po na dito, nagtuturo ng mga bata ngayong araw nito, ang sabi niya, wala sa ating gera ngayon, Pastor. Ang sabi sa akin. Ang sabi ko sa kanya, it's possible, sabi ko. Kung daw lahat ng mga tiga-Israelita ay naniwala kay Jesus, sana walang mga nangyayaring gera. And I think the same way too. Actually, hindi nga sila tumigil sa kakagera, di ba? Daming digmaan ng
mga sa mga nakalipas na panahon. From the time of the Old Testament up to our present time, hindi po tumigil ang digmaan sa Israel. So, kung ano man po ang kanilang pinaglalaban, I think sa kanila na yon. Pero wars after wars, hindi na po mabilang ang mga collateral damage na tinatawag sa mga digmaan ito. Nadamay na maging yung mga inosenteng mga tao, mga babae, walang malay sa digmaan, nagaganap yung mga buntis, mga bata, mga sanggol. Walang kinalaman pero ang dami na pong naging casualties ang mga digmaan ito sa Israel. Pero ang sabi ko kay Sister Genesis, just believing on Jesus will not stop these wars. Sabi kasi niya, kung lahat ay niniwala sa Israel, in fact, up to now po, only about 2% po ang na-convert to Christianity, to true Christianity in Israel. Kaya nga bang sabi ko kay Sister Genesis, just by believing on Jesus will not stop these wars. Not only Israel, even in some part of other countries. Kung na tayong lalayo pa sa Pilipinas, na turingang a Christian country, pero bakit ganun pa rin? Namamayagpag pa rin ang gawa ng kaaway sa ating bansa. Di ba? Pero naniniwala tayong may Diyos. Naniniwala tayo dito sa ating bansa. Siguro, majority of the people in the Philippines believe in Jesus. Like in Israel. But here, most of our population believe in Jesus, pero ganun pa rin. Namamayagpag pa rin ang kasamaan, nagpapatayan para sa kapangyarihan, nagpapatayan para sa pera. Kaya nga kung belief lang, I don't think tatahimik po ang mundo. Sabi dito sa James, sabi sa James 2:10 to 19, you believe that there is one God. Even the demons believe that. Hindi lang believe, ha? Sa Tagalog, nanginginig pa raw sila. Tayo ba kapag narinig natin ang pangalang Jesus, nanginginig pa tayo? Hindi man eh. Pero yung mga demonyo, yung mga kaaway, naniniwala din sila na mayroong Diyos at kapag narinig nila yung pangalan ng Diyos, sila ay nanginginig. So, ang sinasabi ko po rito, hindi ibig sabihin naniniwala kang may Diyos, naniniwala may Diyos ang isang bansa, ay tatahimik na ito. So, dito po ang sinasabi ko, kailangan hindi belief lang. Kasi when anyone follow Christ, mag-iiba ang pananaw. We need to follow. Not just by believing, but we have to obey. And we have to follow Jesus in order for us to have a peaceful life. Kaya nga ba, sabi dito, kahit mga demonyo naniniwala may Diyos eh. So dito po, when we follow Christ, nag-iiba yung pananaw. When we believe and follow, yun po ang kasunod nun. Hindi lamang basta-basta maniniwala, kailangan susunod tayo. Di ba, we are called follower of Christ? Followers of Christ, di ba? We are sons of God. Ama natin siya. So, kailangan natin siya sundin. So, dito po, mag-iiba ang pananaw kapag ganon. We will suddenly love not only those who loves us, and we will even love our enemies. Ganun po yun. Kaya nga, hindi po sapat yung maniniwala lamang. And when we believe and we follow Jesus and we obey the Lord, sabi rito, nagkakaroon tayo ng transformation. Humility over pride, kababaang loob, higit sa kayabangan, higit sa ating pagiging proud sa ating buhay, mapapalitan ito ng kababaang loob when we believe
not only believe but follow and obey Christ. Forgiveness over revenge, kapatawaran higit sa paghihiganti, at and peace over power, kapayapaan higit sa kapangyarihan. So, I don't think nandito na tayo yung estado ng ating bansa ngayon, maging sa Israel, wala pa dito kasi we only believe that there is God at hindi po sapat yun. Sabi po dito, love existed in heaven, but Christmas is where love came down to earth. Nag-umpisa na po yung ating mensahe. Ibig sabihin, Christmas is where love came down to earth. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, sa pamamagitan ng Christmas, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ang kanyang ganap na pagmamahal sa atin. Christmas is where love began. Yun po ang ating titulo. Alang sabi po sa 1 John 4:9, this is how God showed His love among us. Ganito daw niya pinakita yung kanyang pagmamahal sa atin. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. He sent or He gave. Pinadala niya, hindi lang pinadala, kundi ipinagkaloob niya sa atin. That is how God showed that He loved us. Sino ba sa atin ang pwedeng itanggi na kapag ako, ibinigay ko si Kimpy sa inyo, hindi ko yung mahal, di ba? Pinakamamahal ko yung anak ko, pero kaya kong ipagkaloob. And yun ang paraan ng Panginoon. Yun ang paraan ng Diyos para ipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. This is Christmas where love began. Sabi po sa John 1:18-14, and the Word was God. Alam naman po natin, ibig sabihin nito, in John 1, sinasabing, ang Berbo ay kasama ng Diyos sa una pa, at ang Berbo ay ang Diyos. Who is the Word here? It is Christ Himself. Amen po ba? At ang sabi, and the Word became flesh. Yung Berbo, si Kristo, ay naging tao. Nagkatawang tao at nanirahan kasama natin. Siya ay God at nanirahan sa atin. Kaya ba nung pinanganak po si Kristo, ang tawag sa Kanya ay Emmanuel, ang ibig sabihin, God with us. Parang ako lang nakakaalam. So, ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa atin. This is a picture of tawag natin noon dito Belen, di ba? So, ano ba, pwedeng itawag sa isang Diyos na imbis ipanganak sa isang palasyo o imbis ipanganak sa Angeles University Hospital o kaya sa St. Luke's, di ba? Sa Makati General Hospital. Pero hindi niya piniling ipanganak dito sa mga high-class na mga hospitals. So, pinili niyang ipanganak sa isang mabahong sabsaban. Alam niyo po ba kung gaano kabaho yung mga sabsaban? Nandun na lahat kung saan kumakain, pumupupo yung mga kamelyo, mga baka, mga kambing. Doon po pinanganak ang ating Panginoon. Ikaw ba, Sister May, gusto mo bang ipanganak sa isang sabsaban? Hindi siguro masisira ang kanyang image. Pero ang ating Panginoon, pinili po niya, hindi lang yung ipanganak sa isang mabahong sabsaban, pinili din niya ang maging tatay niya ay isang karpintero. Hindi niya pinili ang maging tatay niya ay maging isang hari o prinsipe, but He chose na maging tatay niya ay isang karpintero sa katauhan po ni Jose. Our Lord Jesus wasn't born in a palace. He wasn't wrapped in silk. Wala nang kwarto para sa Kanya. Kaya sa sabsaban po siya inilagay.
the question is, bakit niya pinili ito? The answer is, para ipakitang ang pag-ibig ng Diyos ay pumapasok sa mga lugar na takot ipakita ng tao. Sa mga sapsama ng buhay, sa ating mga disappointments, sa mga trauma, sa mga heartbreaks, sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoon, yun ang ibig sabihin po ng sapsama ng ating buhay. Doon siya pumupunta. Kung saan tayo nandoon, nakalagak sa isang mabahong lugar, sa isang sitwasyon, hindi natin akalain mapapasok tayo sa isang gusot na hindi natin alam kung saan tayo lulusot. Doon pumupunta ang ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng kanyang pagkasilang sa isang sabsaban. Ngayon, alam na natin ang spiritual meaning nito. Christmas is where love began. Uulit-ulitin ko yan hanggang matapos ang mensahe. Kaya nga, akmang-akma po ang titulo ng ating mensahe. Sa Kapaskuhan nang galing ang salitang pag-ibig. At ang pag-ibig ay may pangalan at ang pangalan ng pag-ibig nito ay Jesus. Kaya nga ngayong Pasko, hindi lang po tayo nagse-celebrate ng birthday ng Panginoon. Actually, this is not the actual date of His birthday. Ang sabi nga ng iba, bakit kayo nagse-celebrate on December 25? Kasi isang pagano po daw po, isang pagan, ewan ko kung sinong pagano yun na sineselebrate in the same date. Pero, I don't care. Kung sino man yung pagano na yun. Hindi, kapag ako ay nagse-celebrate ng birthday ng aking Panginoon, siya lang ang aking nasa puso't isipan. I don't care kung ano sabihin nila, pero I think nasabi ko na that we can celebrate the birth of our Lord any day of the year. Di po ba? We can celebrate His goodness every day in our lives. Pero pinili natin December 25, and there's nothing wrong about it. Amen po ba? Amen. Amen. So, ipinagdiriwang din natin ang araw na ang pag-ibig ng Diyos ay bumaba. This is the meaning of Christmas. We celebrate yung araw that the love of God went down to her earth at lumapit at nakisalamuha sa atin. Christmas is where love began because it is where God gave us our Lord Jesus. This Mary here. Nasaan pa si Mary dito? Ito ba? Ayun, this Mary here. Mary's surrender. Isang dalagang takot. Hindi sigurado. Actually, hindi man siya handa. Pero nung sinabi ng Banal na Espiritu sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel, ang sabi ng anghel na ito na ang ipapanganak niya ay isang she will conceive through the Holy Spirit. Ang sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Kahit hindi handa, kahit takot kung ano man ang mangyayari, pero ibinigay niya ang kanyang sarili. So, dalawa na po yung nagbigay ng kanyang sarili. Una, ang ating amang Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak. Pangalawa, si Mary, ibinigay niya ang kanyang sarili. And yes, Mary opened, her eyes opened the door for love to enter the world. Same is true with Joseph. Nasaan ba si Joseph dito? Ito ba? Hindi. Ito si Joseph. So, Joseph, hindi rin handa. Actually, Joseph was actually about to divorce Mary. Nung nalaman niyang buntis pala ito. Nasa batas po ni Moses na kapag na-found out mo ang iyong fiancé ba yung tawag, no? Ay buntis na, pwede mo siyang isuplong. O pwede mo siyang isuplong sa mga tao at babatuhin ito ng mamatay. And Joseph
ibinigay niya ang kanyang sarili kahit na delikado po. Na hindi na siya sumunod sa batas ni Moses at naliwanagan siya na ipapanganak sa pamamagitan ni Mary ay anak ng Diyos na magliligtas sa kasalanan ng sanlibutan. So, tatlo na yung nagbigay. Una ang Diyos Ama, pangalawa si Mary, and the third one is Joseph. Nagbigay din siya ng kanyang sarili para sa Kapaskuhang ito. And the third one is the three wise men. Ang tatlong ito. Ang lahat ng mga karakter po dito, kasama ang Diyos Ama, lahat ay nagbigay. At actually, alam na po natin na pumunta yung mga tatlong three wise men na ito ay may pinagkaloob po sila sa sanggol na ipanganganak. Tinagyan po si Mary and Joseph sa maraming lugar na kanilang pinuntahan to give birth to our Lord Jesus. But these shepherds, eto, actually, mahirap po yung puyat sa mga shepherds. Yung mga pastor, kailangan nilang matulog ng oras na yon. Kasi gigising pa sila ng umaga para pastulan yung mga kanilang mga inaalaga, mga tupa at kamelyo. Pero they gave themselves to this very, very great event. So nagkaloob din sila. Lahat ng karakter dito, nakapaloob dito. Silang lahat ay nagkaloob po ng kanilang buhay. But why these shepherds? Tatanungin natin, ba't ito ang mga ginamit ng Diyos? Bakit sila pa? Kasi kahit sila ang pinakamababa sa lipunan, sila ang unang niyakap po ng mensahe. Actually, they were very blessed kasi sila yung naka-witness po, sila yung nakakita personally doon sa batang isisilang na tutubos sa ating mga pagkakasala. Kaya, dito po, kaya pinili ng Diyos ang mga shepherds nito para ipakita na walang masyadong marumi, walang masyadong makasalanan, walang masyadong malayo para maabot ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Walang malayo, walang marumi, kahit sino ka pa, aabutin ka ng pag-ibig ng Diyos. Huwag mong sabihin ikaw ay talamak na. Actually, ito po ay isang trap ng kaaway. Sasabihin ng kaaway sa iyo, huwag ka nang sumama dyan. Huwag ka nang pumasok sa SCM na yan, magugulo yan. Hindi ka na rin patatawarin ng Diyos. Ang laki na ng pagkakasala mo. Yan po ay patibong ng kaaway at pinapakita lang po ng ating Diyos dito sa pamamagitan ng mga shepherds na pinili niya na ibig sabihin, huwag mong sabihin ikaw ay pinakaaba, pinakamakasalanan, kaya kang abutin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Giving, ang pagbibigay, began at Christmas because our Father in Heaven gave. Sinabi ko na kanina, siya yung unang nagbigay, di ba? John 3:16. Ano ba yung John 3:16? For God the Father so loved the world that He, ano yung susunod? Gave. Di ba? Siya yung unang-unang nagbigay. This is Christmas. Christmas means giving. Yun ang ibig sabihin ng mensahe ito, that when the Father God gave His only Son here, Christmas means somebody is giving something. Hindi pwede yung receiving. Amen po ba? Pinangunahan tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng, sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. So that everyone will believe in Him, will not perish, but have eternal life. So nagbigay siya para sa kanyang mga minamahal. And how about us Christian nowadays? Natalakay na natin, narinig na natin that all of these characters involved here gave something.
para sa Panginoon, para sa ating mga kapwa-tao. And how about us, Christian nowadays? Tayo naman po, pag-usapan naman natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ba yung iniisip mo ngayong darating na Pasko? I think, akala ko nga bibigyan ako ng mensahe ng Panginoon during our Christmas party. Pero hindi. Kanina ko lang na-realize, kaninang madaling araw. Kaya ganito po yung tema ng ating pinag-uusapan. I think God is preparing ourselves, our minds, especially our hearts, kung paano natin salubungin ng tama ang Kapaskuhan. Amen po ba? This is a reminder for us. Ano ba yung iniisip natin sa darating na Pasko? Siguro yung iba, sana ako yung makakuha dun sa first prize, yung major prize ng party. Diba? Ganun yung pag-iisip natin eh. Ano kaya bibigyan ng ninong ko? Sabi ni Jimwell. Diba? Sabi ni David. Puripot pa naman yung ninong ko. Sana rich yung nakabunot sa akin, sa aming monito-monita. Ganon yung mga klase ng pag-iisip natin during Christmas Ano yung matatanggap? Hindi po. Nakita naman natin. Walang nag-isip kung ano yung tatanggapin nila. Lahat ng inisip kung ano yung ibibigay. Amen po ba? So dito po, ang papatuloy. Who knows the song, Pasko na naman? Pwede bang tumayo ka dito sa sarili? Amen. More exposure. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Ang pag-ibig daw ang naghahari kapag Pasko. Ano yung naghahari ngayon sa puso mo? Myself. Myself. Masarap kaya yung ulam ngayon na hinihanda ni Sister Sharon? Myself. Diba? Sa aming party kaya, masarap kaya yung, actually, pinapalaginipan ko ito masarap kaya yung papaitan ni Brother Adam sa Christmas party. Myself. And sabi dito, Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. Dapat pag-ibig ang maghari. Hindi yung kung ano yung gusto natin makamit. Kapag inisip mong pag-ibig ang maghari, ano ang mangyayari? Diba yung kung ano yung mapapakinabahan ng iba, hindi pa kinapagpo natin. So tuwing pag-ibig, tuwing Pasko, pag-ibig ang maghahari. Kung ang pag-ibig ang naghahari tuwing Kapaskuhan, ano ang dapat na isipin natin? Ang maghingi o magbigay? Magbigay muna po. Actually, yung matatanggap, meron naman talaga yan Meron, pero what if for sure meron? Pero isipin muna natin kung ano yung pwedeng ibigay. Sabi dito, Jesus' life is all about giving. Kasi nga, sabi ko kanina, that God is love. That is why as a believer and a follower of Christ, we have to be givers too. Diba kapag sino yung pina-follow mo? Diba nung ako kabataan ko, pina-follow ko si Jaworski. Maging yung, diba brother Ted? Yung former niya, ginagaya ko. Follower ako Hindi yung pagsisipo ng gano'n. Pina-follow ko din. follower niya ako And when you follow Jesus,
Ano ba si Kristo? Sumisiko ba? Pumupuha ba naman gano'n? Hindi. Jesus' life is all about giving. That is why, when you said that you follow Jesus, kailangan your life is all about giving too. Amen po ba? Amen, giving. So, sabi po dito, kaya nga tinawag tayong followers eh. When you follow somebody, kailangan ginagaya mo siya kung anong ginagawa niya. Kapag di mo ginaya ang isang bagay, isang tao, isang Diyos na sinasabi mong ikaw ay tagasunod niya, you are a fake follower. You are a fake follower. Sabi po dito, we can give without loving, but we cannot love without giving. Kailan ba nangyari sa buhay natin na sinasabi natin mahal natin ang isang tao, eh ang kuripot naman natin, ang kunat. Paskong Pasko, nung binigay mo, kalamay. Eh, iba yung gusto niya eh. Gusto niya perfume. Gusto niya isang Louis Vuitton ba yung tawag to? Coach na wallet. Diba? Ibinigay mo sa kanya isang di ko lang, galing sa lele ng apo yata yun. When we give to somebody, pwede natin sabihin, hindi natin mahal, pero pwede natin bigyan. Pero when we love somebody, we have to sacrifice naman a little bit. Kasi hindi po pwedeng tawagin love yung nararamdaman mo sa isang tao na walang kahit ano lang, wala kang binigay ngayong Pasko ito. Ngayon, mag-isip-isip ka na Sister Ria, kung anong bibigay nila sa katabi mo. Kasi when you love somebody, you have to give something. Hindi pwede yung I love you lang. Hindi pwede yung walang sacrifice. So dito po, we cannot love without giving. Ulitin po natin. We cannot love without giving. Isa lang po yung naniniwala dito. We cannot love without giving. O sabihin mo sa iyong katabi, I love you. O bigyan mo sa Pasko yan. Okay, giving becomes a part of every believer's life. Since the one whom they followed is a giver himself. Noong una ko pong binanggit ang pagbibigay natin ng Noche Buena package ngayong party, ano po ang sumagi sa isip nyo? Siguro yung iba, ano na naman yan? Siguro yung iba, bakit ako magbibigay? Kailangan masagana yung aking Pasko. Hindi ko pwedeng bawasan itong budget ko para sa aking family. Siguro yung iba, bakit naman ako magbibigay? Meron silang kanilang mga pamilya. Pero sinabi ko po nung aking unang sinabi, mamili tayo ng mga walang kakayahang bumili ng pang-Noche Buena. Atin silang bigyan. Is this a part of Christmas? Yung sinabi ko? Of course. Christmas is giving. We have to give now on Christmas Day. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Lucas 6:38 sa Tagalog, sabi ni Kristo, magbigay kayo at yun ay bibigay ko sa inyo. So kapag hindi ka magbibigay, ano yung bibigay ni Kristo? Walay. Di ba? Eh yung sinabi niya eh, magbigay muna kayo at yun ang bibigay ko sa inyo. Kapag husto ang tangal ang binigay nyo, siniksik, niliglig, at umapaw, ang ilalagay niya sa inyong kandugan, ganun din. So, ang sabi nito, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat, ay doon ko rin kayo susukatin. Sabi sa English, give and it will be given to you. Number one is give. Eh, ikaw, receive lang yan. Receive. Nasaan yung give? Ano sabi nito, Kristo? Magbigay ka muna. Magbigay ka muna. Sabi, a good measure, pressed down. Di ba kapag bumibili tayo ng munggo na may balatong? No? Di ba?
Tatakalin yun. Sasabihin natin sa nagtitinda, liglig me, siksik me, hanggang umapaw. Ganyan yung blessing na gusto ni Lord na ibigay mo sa iyong katabi ngayon. Siksik, liglig, umapaw. Bakit? Kasi yan din ang gusto niya ibigay sa iyo eh. Tapos sasabihin mo kay Lord, no Lord, hindi bibigay yan. Paano kang bibigay ni Lord? Ang sabi dito, dahil sapagkat sa panukat na inyong ipanunukat sa inyong pagbibigay, ay doon din kayo susukatin. For with the measure you use, it will be measured to you. Balik-balik lang po. Balik biyaya. Kapag wala kang binigay, anong ibabalik? Di ba? Ang gusto ng Lord, umiikot ang blessings. Parang alulod. Umiikot lang. In Acts chapter 4, pinakita po ng mga Kristiyano doon na hindi po sarado ang kanilang kamay sa pagbibigay. They were sharing their blessings to one another. Yung iba nga po sa Acts chapter 4, mababasa natin doon na yung mga iba, pinagbibili yung ibang mga properties para lang may share sa kanilang mga kapwa Kristiyano. At ganun po yung gusto ni Lord sa atin, hindi lamang ngayong Kapaskuhan, 365 days a year. Bakit tinawag na love begins at Christmas? Nag-umpisa lang sa Pasko, hindi ibig sabihin sa Pasko ka lang mapagbigay. Inumpisahan mo lang sa Kapaskuhan, after that 365 days, kailangan magbigay ka pa rin para patuloy po yung biyaya na dumarating sa iyo. So, kung ano daw ang kaya mong ibigay, ayun din ang yung tatanggapin. Siguro yung iba po, hindi naman siguro sa atin dito, na up to now, ganun pa rin yung estado ng kanilang buhay. Yung meron, pero hindi umaalagwa yung buhay. Hindi tumataas yung, kung ano lang yung 20 years before, ganun yung buhay. Ganun din, parang walang pagbabago. Baka may kulang. Ano yung kulang? Baka ganun. Baka i-statement mo pa, bawat daliri mo para hindi mabuksan yan. Baka nakaselyo yan. Ayaw mong ibuksan eh. Alam mo mangyayari kasi ayaw mong ibuksan. Hindi yan, ayaw mong mawala eh. Ang system po dito, hindi rin makakapasok. Yung gustong ibigay ni Lord sa iba, pinapadala kasi marami po nakaganon. Nakikita niyo, if you only ask those people na abandon ang buhay, hindi sila ganon. Ganon sila. Kasi umiikot yung blessing. They trust the Lord na kapag ibinigay nila yung kanilang sinishare yung kanilang mga blessing, alam nila, naniniwala sila dito. The Lord, ipabalik itong muli, siksiklili umaapaw. Kahit naman kung minsan, hindi naman natin yung sinasadya na ito yung ating estado ng puso kapag tayo nagbigay. I think the best meaning of giving is when you give, hindi ka na humahanap ng balik. Di ba? Yun ang meaning ng giving talaga. Pero God is a benevolent God. He is a generous God, especially to those generous people. Talagang may balik po, maniwala kayo sa akin o hindi. Tama po ba o tama? May balik. Kaya nga ba, huwag mong i-seal dyan, yung kamay mong yan. I-open mo, lalo na po sa mga nangangailangan, especially sa gawain ng Panginoon. Picture of Belen muli. This is a picture of Sabsaban. Manger. Dito po walang camera, walang mga banda, walang malaking stage. Pero dito po, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mabahong sabsaban, dumating ang pinakatakilang handog ng Diyos sa atin. At ngayong Kapaskuhan, ang paalala sa atin ng langit ay simple lang po, pero makapangyarihan. If God gave us love on Christmas Day, this is the message. We have to give love to this coming Christmas.
Can you think of the most precious gift you have received in your entire life? Tinatanong ko po kayo ngayon. Okay, sa isip niya na lang. Ano yung pinaka-precious na natanggap niyong regalo sa buhay niya? Buhat na malit kayo hanggang lumaki. Pero po si Sister Glenda, buhat ng malit tayo hanggang lumaki tayo. Ano yung jokes is? Ano yung pinaka-precious na may isip mong naging regalo? Yung pinaka sa pinaka. So naisip niyo na. Now compare it to what God gave you sa unang Pasko. Yung eternal life. Is there a comparison between that most precious gift na inisip mo ngayon dito sa gift nito? No comparison po. Wala po. Kasi, think about this. Ito po pang-eternal. Baka yung inisip ng iba, career, love life, yung material things, gadgets, lahat yan masisira. Lahat yan maglalaho pagdating ng panahon. But this gift will last forever. Kaya nga matinawag na everlasting life. Kaya nga matinawag na eternal life. Kaya nga matinawag na buhay na walang hanggan. Yun ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos. No comparison sa lahat ng mga precious gift na inisip po natin. And think about this again. Kung wala kang anumang kakayahang magbigay ng material things ngayong Kapaskuhan, and when you share this message, this gospel to anyone this Christmas, wala kang kakayahang magbigay, wala kang pera para magbigay ng Noche Buena package na tinatawag, don't you think it's more valuable than giving that person Noche Buena package or ticket to Europe, ticket to Japan, ticket to United States? This is more valuable than those tickets. Kasi dito, ticket papuntang heaven. So think about this. Kapag wala kang kaya magbigay, share the gospel. And that is the most precious gift na pwedeng ibigay mo sa iyong kapwa-tao. And how can you keep that most precious gift you have received from God? Pwede mo bang itago ito? Of course, you have to share it. Kung yung mga apostles noon, sila ay naging selfish apostles, naging selfish disciples na hindi na inisip na i-share yung gospel sa atin, sana walang SCM ngayon. Sana walang mga bagong mga Kristiyano ngayong panahon ito. Kasi, kaya nandito tayo ngayon, ini-enjoy yung gift na ito ni God sa atin kasi those disciples did not keep yung gift na ipinaggalaw ng Diyos sa kanila. The same Holy Spirit who dwells in those apostles sa kanilang puso is the same indwelling of the Holy Spirit that is in you today. Kaya huwag mong sabihin, walang effect, pastor eh. Huwag mong sabihin yun. Yung Holy Spirit na nasa puso nila noon is the same Holy Spirit na nasa puso mo ngayon na naghihintay lang for you to move and to share the gospel. At ikaw ay kanyang aalalayan. At ikaw ay kanyang gagamitin lamang para pagdaluyan ng pagpapala ng ibang mga tao. Mayroon bang pagkakaiba yung Holy Spirit noon na taglay ng mga disciples at Holy Spirit na taglay mo ngayon? Wala pong pagkakaiba. The only difference is yung mga apostles, meron silang will. Meron silang will to share because they love God and they love to share the word kasi they love their fellow men. And kaya willing na lang sila mag-share ng gospel. Eh tayo po, all we think is, ligtas na ako hahanin ko ba yan?
Actually, yung ligtas, yung tunay na ligtas, overwhelmed siya. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya i-share. Di ba natin tayo sa ating family? Kapag meron tayong natanggap na blessing, hindi mo mahintay si tatay. Test ko na nga si tatay. Maripanita ko na ito. Di ba? Ura-urada, gusto natin ma-share yung ating natanggap na blessing, na very precious blessing. Ito, ang tawag natin dito, paupo-upo lang tayo, pahiya-hiya. Why not share it to anyone? Kasi gospel yan. Pagtutubos ng ating kasalanan niya. This gift, do we realize how rich we are? Sabihin mo sa katabi, I am rich. Sino pa ba yung mas di po matutumbasan ng kahit na ilang bilyong pera yung natanggap mo? Natanggap mo ngayong Pasko na ito. So precious yet it's free. How can we keep that to ourselves? Diba sabi ko nga, kapag may natanggap ng blessing, gusto mo na ngayon din. Kailangan malaman ito ng ibang mga tao. Diba? How much more kapag ito yung natanggap mo? Di ba kailangan? Libre mong tinanggap. Yet it's free, yet it's precious. Libre na nga, ayaw mo pang ipamigay. Binayaran mo ba ito? No. Hindi mo ito binayaran. Kaya nga ba, when you share to somebody, someone else, libre mo rin itong ipapahayag. So, pastor, ayaw naman nila eh. Pinagsasara naman ako ng pinto, pastor. You know your part? Share mo lang. Share mo lang kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo. Dead naman sila. I tell you this, they won't forget it. Sa isip mo lang yun kapag dined pa ka. Sa isip mo lang, hindi nila isinapuso ito. Pero you will never know, paghiga nila sa kama mamayang gabi, tatakpa sa kanilang puso yung mga sinabi mo. How good God is sa iyong buhay. Napaka-powerful na mensahe po. Kahit na ano lang ang sabihin mo, kung ano, be truthful in your words. Kung ano lang yung ginawa, kung ano yung nasaksihan mo sa Diyos. Kung ngayon ang naranasan mo, kung gaano katapat at kabuti ang Lord, gaya ng sinabi kanina, share kanina ni Sir Luz. We will never forget that. People will never forget it. Kahit na, alis na nga dyan, ang pinagsasabi mo, tatak mo sa isip mo ito, those words are very powerful. Sa mukha lang niya, hindi ka niya in-entertain. But deep inside that man, na-bless siya dun sa sinabi mo. That man will never forget it. Hindi dumating si Jesus sa panahon na mabait ang mundo. Dumating siya nang ang mundo ay pinakamadilim. Roman oppression po yun, corruption, silence from heaven for 400 years. Doon nagpasa ang Diyos na magsabing, I will not give up on you, I will give my son to you. John 3:16. John 3:16 isn't just a verse. John 3:16 isn't just a verse. It's God shouting into darkness. God shouting, I love you. Yan ang ibig sabihin eh. Kung namin po natin yung John 3:16, ang ibig sabihin, I love you. Love is not just a feeling. Love is a sacrifice. Kung emotion lang ang love, hindi na siya bumaba. Hindi na sana siya nagpakasakit at namatay. Pero dahil ang love ay action, decision, and commitment, bumaba siya upang mamatay para sa atin. Jesus wasn't born to live. He was born to give His life. This reminds us of the Good Samaritan, yung dalawang taong religyoso
lumayo, may nakakita silang nakahundusay sa daan. Pero yung isang Samaritano na sa tingin nila ay worthless, siya ang nagbigay ng tunay na pagmamahal. Real love moves, real love stops, real love pays the price. What does it mean for us to give love on Christmas Day? Give love to the unlovable. Sa mga taong hindi mabait, sa mga taong hindi grateful, sa mga taong hindi ka man kayang pasalamatan, sa mga taong hindi pleasant, pero sila ang mas nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Give love kahit walang kapalit. Give forgiveness you've been withholding in your heart during Christmas. You can give this to other people na nangangailangan po ng caring, ng haputin, ng pagmamahal o ng mga taong hindi nakakaramdam ng forgiveness sa kanilang mga pagkakasala sa atin. Sa mga taong nasaktan tayo, sa mga taong iniwan tayo, sa mga taong nagpalayo ng loob sa atin. This Christmas, give the gift you couldn't give before. And that is forgiveness. Give hope to the broken. Isang text, isang prayer, isang yakap, pwedeng maging dahilan ng muling paghinga ng isang taong pagutan. You just have to listen sometimes. Minsan, hindi naman nangangailangan ng advice. Tingnan mo lang, isin mo lang. Minsan yan ang kailangan ng tao. And lastly, give them Jesus. Give them Jesus. Kung may regalo kang pinakamaganda, pinaka-importante at pinakakailangan sa mundo, pinakakailangan ng mundo, hindi ito pera, hindi pagkain, hindi material things, hindi gadgets. Si Jesus ang pinaka-gift. Sabihin mo sa iyong katabi, si Jesus ang pinaka-gift. Why we give love? Because He first gave it to us. Hindi tayo nagbibigay dahil perfect tayo. Bibigay tayo dahil tayo yung unang tinamaan. Tayo yung unang yakap. Tayo yung unang minahal. Kapalag nga tayo inuna tayo ng Diyos Pero God, ayaw niya mag-stop sa iyo Ayaw niya maging baog tayo. Ayaw niya maging walang silbi yung ating kaligtasan natanggap sa Kanya. God chose you kasi alam niya, gagamit-gamit ka. God chose you kasi alam niya, hindi masasayang yung pagpapalang na tanggap mo. And you would want to share it with others too. Alam ng Diyos yun, kaya pinili ka niya. 1 John 4:19 says, we love because He first loved us. Amen po ba? Amen. This Christmas, hindi mo naman kailangan maging mayaman. Hindi mo naman kailangan maging sikat. Hindi mo naman kailangan ng may malaking handaan. Tama na yung simple po. Kung meron ka lang puso na handang magmahal, you can change someone's Christmas. You can change someone's life. Because every act of love echoes the heart of Jesus. Can we do that, church? Can we say amen? Amen. Hindi mo mahirap yun. Hindi mahirap ang magmahal ng tao. This Christmas, don't just give gifts. Don't just give food. Don't just give greetings. Ano yung bibigay natin? Give love. The same love that came down in Bethlehem. Give love. Give hope. Give them Jesus. Sabihin mo sa katabi, give them Jesus. Give them Jesus. Tayo po ba'y napagpalang? Palakpakan natin ang Panginoon.
Oh, the hosts of heaven, behold the Lord proclaim, the one who will be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now. Let the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Is the highest name, is the greatest your name, it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Good morning po ulit. Napakaganda ng mensahe today. Napapanahon yung mensahe na ipinabot ni Lord na dumaan kay Pastor na. Sabi ni Pastor Dan kanina, iniisip natin, ano kayo bibigay ng ninong ko? So, ninong ko po kasi siya. Sabi nga, katulad ng huling verse na sinabi ni Pastor na, we love because the Lord first loved us. Ayan. We share the love kasi nararamdaman natin yun sa Kanya. Sabi nga, you cannot love without giving. So sa tuwing tayo po'y nakakatanggap, nakakaramdam tayo ng pagiging special. Ano nga? Nararamdaman natin na special tayo doon sa taong nagbigay. Kasi hindi naman siya magbibigay dahil gusto niya lang. Nangyayari lang po yan sa exchange gift. Dahil napipilitan sila. Pero hindi. Especially if the present is very, very thoughtful. Yung alam natin na, alam nung nagbigay na isang bagay yun na ating ikatutuwa. Hindi ba? Nakakatabayan ng katawan. Ng puso ko. Hindi ng katawan. Okay. Nakatabayan ng puso. Ganon din si Lord sa atin. Hindi niya pinadala si Jesus Christ para mabayubay sa krus nang wala lang. Alam ni Jesus Christ na pagdadaanan niya lahat ng sakit, yung pain, habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, di ba tinatawag na Kalbaryo yung mga pagsubok sa buhay? Kasi talagang masakit yung dinanas niya. Pero ginawa niya yun out of love para sa atin. Para hindi na natin danasin kung ano man yung dinanas niya. Hindi na natin kailangang magtago para lang sumamba, makinig ng mensahe ni Lord. Sabi niya, the greatest gift that we receive from God is salvation. At yung pagkakataon na balang araw, makakasama natin yung ating mga Bible heroes sa langit. Na-imagine niyo po ba yun? Nakikipag-chismisan kayo kay Moses. Di ba? Na-imagine niyo ba yan? Na habang tumutugtog si David ng harp, katabi niyo siya, tapos nakikinig kayo sa harp niya. Na-imagine niyo ba kung gaano kasarap yun? Na lahat ng ating mga mahal sa buhay, na alam natin kapiling na ni Lord ngayon, makakasama natin sila ulit sa langit. Isn't that great na
May chance tayo ulit para maranasan natin yan. And all those is because God loves us. Pinadala niya si Lord para ma-experience natin yan. Para ma-experience natin yung pagmamahal niya habang tayo ay nasa lupa at para tayo maka-experience no, pag tayo nasa langit. Hindi ba napakasaya? Ano? So yun, so habang po tayo ay nasa lupa, nasa mundong ito, let us be God's reflection of love. Sabi ko nga kay Micah kanina, nag-uusap naman. Alam mo anong pinakamasarap na bahagi ng sunod-sunod na blessings niya? Is yung kaya ko nang mag-share. Yan. Kaya ko nang mag-share sa mga tao. Mag-share natin. Napakasarap po kasi sa feeling pag alam nyo, kapag ikaw ay nagbabahagi, dahil alam mo pinagpapala ka. At patuloy lang po natin gawin yan. Alam niyo, hindi naman kailangang mahal, madami. Yung pong pusong, yung pagkakaroon lang ng pusong mapagbigay is already a blessing. Alam niyo po kapag may taong nangangailangan, tapos kinukurot yung puso niyo, gusto mong tumulong, that is already a blessing. Kasi may pagmamahal yung puso mo. At yun po binigay sa atin lahat. Sabi nga ni Pastor kanina, the Holy Spirit, the same Holy Spirit na meron sila noon is the same Holy Spirit na nasa atin ngayon. At yun po yung kumikilos sa ating mga buhay. Pilit niya tayong nare-remind ng pagmamahal ay binibigay ni Lord sa atin. Di ba napakaganda? Sabi nga nila, Jesus Christ is not born in winter. Sineselebrate natin si Jesus. Any time of the year, we are celebrating Jesus. Kaya huwag na po natin sabihin ng Merry Xmas. Ali tayo po lalako in Christ. In Christmas. It's always Merry Christmas. Sa trabaho po maaari, we use Happy Holidays in respect of people who are not Christians. Pero para sa atin, it's still Merry Christmas. Dahil masaya pinadala ni God si Jesus sa atin. That is what symbolizes Christmas. Ano? So tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. You are always amazing, O God. Sa amin po mga buhay, Panginoon, kami po ay nasa huling buwan na po ng aming taon, Panginoon. Sabi nga nila dito po sa Pilipinas ay the longest Christmas ever, Panginoon. Dahil tunay pong napakasaya ng Pasko sa aming bansa, Panginoon. Pero para po sa aming mga Kristiyano, Panginoon, this is also the time, Panginoon, where we celebrate your love, O God. Ito po yung panahon na kami pong mga Kristiyano ay tunay po na nire-remind kung gaano po kami kaswerte ka. Pinagpala, Panginoon, na binahagi mo, Panginoon, ang inyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin, Panginoon, para maranasan po namin, Panginoon, yung kaligtasan, O God. Lord, we thank you, Panginoon, for letting Him take the sacrifices, for Him to do and take His cross, Panginoon, para lang po hindi na po namin maranasan, Panginoon, yung mga sakripisyo na kanyang pinagdaanan, Panginoon. Nang sa gayon po kami ngayon, sa panahon ngayon, Panginoon, ay tanging makaranas lamang po, Panginoon, ng walang hanggang pagpapala, Panginoon. Lord, please remind everyone, each and every one of us, that we are loved, Panginoon, and our duty is to spread that in the world, Panginoon, to make Jesus known sa lahat po ng nasa mundong ito, Panginoon, sa abot ng aming makakaya, to spread the love, to spread the word, to spread Jesus, O God. Yes. Ayaw po namin maging makasarili, Panginoon. Isa po sa aming mission, Panginoon, kaya po kami ay narito every Sunday is for us to know you more, O God, so that we can share and we can talk more about you, O God. Yes. Hindi lang po para tumanggap ng inyong walang hanggang pagpapala, hindi po para ipanalangin, Panginoon, pero para po dumating yung araw na kami mismo, Panginoon, ang gagawa ng Panginoon, for us to make the world know you, O God.
Lord, sa mga natitira pong araw ng 2025, O God, ito na po yung mga panahon na kami po ay magbibigayan, Panginoon, mag-share. Nawa po, Panginoon, sa aming mga maliliit na mga nakayanan, Panginoon, nawa po ay maramdaman po ng mga tao pag-ibig, Panginoon, sa aming mga iaabot sa kanila, Panginoon. Lord, make them feel special, O God. And I pray, Panginoon, na lahat po ng tao sa bulwagan nito, Panginoon, ay patuloy na makatanggap ng iyong pagpapala, Panginoon. Though, alam ko po that we experience trials, Panginoon, but we know that trials are meant to be won. Hindi po ito temptation na kailangan matalo kami, Panginoon. These are trials to be won, Panginoon. And remind us of your love, Panginoon, para lang po mapagtagumpayan namin ito dahil alam namin na nandiyan ka, Panginoon. Lord, make us a symbol of your love. Naway makita ng mga tao sa aming paligid, Panginoon, yung pagmamahal. Bigyan mo po kami ng maraming pang resources, Panginoon, para po magawa po namin ito at ma-share po namin ang love mo in any way. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, naway ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, Panginoon. Sa buong linggo, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. And Lord, we pray, Panginoon, na sa amin pong gaganapin na celebration, Panginoon, at Christmas next week. Naway lahat po ay maging masaya, lahat po, Panginoon, ay mag-enjoy. And Lord, we pray na Ikaw lang po ang maitaas namin, Panginoon, sa araw na iyon. And Lord, naway ang paligid po kung saan namin gaganapin ang aming pagtitipon, Panginoon, naway makita ka rin nila, Panginoon, na Ikaw yung sineselebrate namin sa araw na yan, Panginoon. Yes. Lord, we pray for your never-ending grace, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami lahat, Panginoon. Amen. Thank you, Lord, and all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tara. Iwal mo ito. Iwal mo.
na bro, wala na ka na. Sino yun? Galing saan? Kilala mo mamaya. Sige, pray tayo, pray. Hallelujah, aming Ama. Pinupuri ka namin, Lord God. Pinapasalamatan sa oras na ito. Tunay na pinagpala kami, Panginoon, sa umpisa pa lamang hanggang sa uli-ulian, Lord God. Ang aming Espiritu, Panginoon, ay busog na busog. Amen. Tabang-taba, Panginoon. Amen. Maraming salamat po through your Holy Spirit, Panginoon. Nag-interpret, Panginoon, ng iyong mga salita ay dalo din ang pagpapala sa bawat sa amin. At ngayon sa oras ito, Panginoon, dinadalangin namin sa physical na pangatawan na magbibigay kalakasan, magbibigay ng kalusugan, magbibigay ng paghihil sa aming katawan sa oras ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nag-prep, Panginoon, sa pagkain ngayon, Lord God. At salamat kay Sister Sharon na naging daluyan ng pagpapala na nag-order sa mga pagkain na ito, Panginoon. Maraming salamat po ng ibinigay po sa amin, Sister Sharon, sa SCM, Panginoon, na kami pinagpala sa kanyang buong pagkatao, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagkain na inyong inahanda para sa amin, Lord God. Pagpalain ng nawa ang bawat isa na kakain ngayon, Lord God. Muli sa inyo lamang po lahat ng kapurihan at kasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo, ng aming tagapagligtas sa inyong anak. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sorry po pala, kanina po si Ma'am Susan, ano po siya, boss po namin siya sa company before sa Mega World. So, answered prayer po siya kay Sister Luz actually. Pero kasi po, sumakit po yung siya niya, kaya umuwi po siya. Pero, salamat po sa Panginoon na yung prayers po ni Sis Luz ay talagang ang Panginoon po ay kumikilos. Yan naman po ang aking wish talaga at pinag-pray pa po na pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung buhay pa po para sa Diyos po. Kaya lagi po nakakawil, nagsasabit sa kanya. Whatever I'm doing, inaano ko po na, pinidikit ko po lagi sa kapurihan po ng Panginoon. To God be all the glory po. Maraming salamat po sa Panginoon. At meron po pala tayong bisita. Galing po siya ng Canada. Yan po. Yung kaibigan po siya, nagpunta po siya dito. Sa galaw. Opo, sabi po niya, may trabaho po sa akin na bihintay sa lugar nila. Pero sa akin po, ayaw ko po. Parang sa sarili ko, ayaw ko po umalis. Kasi magtatrabaho din naman po ako ng why not here. Amen, amen. Gusto kong, pero kasi sinasabi niya na pwede ka maging, testimonya sa iba. Pero sabi ko, magpaalam tayo sa Panginoon. Kasi yung buhay ko po sa Diyos lang. Si Brother Joel na lang daw. Pwede si Brother Joel na lang. Sige po, salamat po sa Diyos. Blow. Wish. Yay! Kain na po tayo. Kain na. Ay, putasin. Sige, kain na kayo. Happiest birthday. God bless you. God bless. Candy.
mo rin anak. Bro, sinja may pasbay ito. Brother Jeff. Balo. Oh, Alin ka ba eh, pero paano mo siya pambahay? pagkala nakatakan. Brother, I see when you're right on. Oh, thank you. This is my wife. How long have you been here? 1 week here. So, how many more days? 2 more weeks. Hopefully we can get together. Oh, Yeah. you take him to the party. In our Christmas party. But first, invite him to our Christmas party on Sunday. It will be 4 p.m. 4 p.m. I'm sure you will join us, right? Thank you. Thank you. Eat now. Visitors eat first. Yeah. Una na kayo. Una na kayo. Una na kayo. Katako kong pera niya. Bukan talo kaya. Kaya kaya pagtanda. Eh, makabidyo ka po. Eka makapamirait. Grabe. Makabidyo ka, makalive ka. Makakupit. Ka makakupit. Alag sana. Nih, dyan na guys. Tana kayo. Tana kayo. Yan na, yan na nagbisita. Ito ko yan. Ay, ito ko. Punta na kayo. Yan yung oras yung bisita. Punta na kayo. Pag-take out na yung ka na eh. Pinicture lang yan. Anong panggagawa nyo? Mga na kayo. Pagsabi nita, mag-expert lang yung English ko. Pagsabi niya. Entertain niya. Mag-expert lang yung English ko pa. Entertain niya. Entertain niya. Sige na, sige na. Sige na. Sige na, sige na.
I-friend mo yan, mananday niya rin. Aming party ya po. Ay, bakit na naman? Panaya po kami. Wala.